kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is August sandali lang ha. Sa pagila pala tayo. Today is August 5, 2026. Tayo ngayon ay papunta. Diyan yan sa may wait lang ha. GMA MRT kamaning po yan na sa may South Triangle din naman Quezon City at dadalhin po natin sa may Philippine Heart Center sa may East Avenue po yan, Medical Center. Okay, so magbabalik po tayo mamaya. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger na naman. Kaya sa sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government or private man yan ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan at kung ang pinag-uusapan dito ay pamangkin naman po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa loob. Wala po tayo mamaya ati po pag nakuha pa natin. Pagkasal ay nagsisibing gabay na naglalagay ng hangganan sa mga aktibidad na maaaring isagawa. Magbibigay ako ng halimbawa rito mga kapuso. Kung ang layunin ng confidential funds ng DepEd ay labanan ng pagre-recruit na mga rebelde sa mga guro at estudyante, maaaring sa master plan ng ahensya ay kabilang ang pagtiyak ng mga lecture sa campus ng DepEd at yung mga immersion para sa mga guro, mga estudyante, tungkol sa mga programa mo ng gobyerno para sa tinatawag na Dollar ang Panlipunan. Yung eksaktong resulta dapat ng halimbawang ito ay yung pag-iwas sa enkwentro niya sa kurso. Pag nangyari ba ito? Diba? Yun naman, parati natin tinatanong eh. Siyempre lang tanong ko, bakit may nabili na lamesa, may computer? Hindi naman dapat pinapibili ang confidential funds. Dahil napaka-istrikto ng batas at panuntunan sa paggamit ng pondo ng ito. Oo, ang pag-iikot ng paglilinaw sa pag-audit sa halip na harapin ng Audit Observation Memorandum ay patunay na umiiwas na magpaliwanag sa halip na tumugon sa direktang kahilingan ng buwan. Sa ngayon, nakikita natin ang pagtanggi ng tuwirang sagutin ang mga tanong kung paano ginastos ang pondo ay malinaw na pagsubok para You have arrived at your destination. Si Roel Salvacion, mga kapuso, hanggang alas 9 po kami ni Weng kaya magkakauntaan tayo sa Himpapawid. Palatuntunan, saksi sa Double B! Alright, magsasagawa tayo ng assessment sa naging impeachment trial kahapon, mga kapuso. Nasa linya natin ang isa sa mga professional lecturer, National College of Public Administration and Governance, University of the Philippines, Dilimano, UP-NCPAG. Walang iba kundi si Attorney Severo Madrona Jr. Attorney, magandang umaga. Si Joel Joel po ito. Magandang umaga po. Good morning po, Joel and May. Salamat po sa mag-ibita sa amin. Established na raw po nila na personal na ginamit at hindi para sa tunay na layunin po nito yung confidential funds ng DepEd. Sabi naman ng depensa, confidential in nature. Morning po. Ang Ma'am Nalin po. Parang hindi natin malalaman kung totoong tao nga ba sina Mary Grace Piatos at yung kanyang mga dabargads. Ano po ang initial assessment po ninyo sa naging impeachment trial po kahapon ang naging pagtatanong po ng prosecution at depensa ni Sir Arriving in 9 minutes at 8:19 a.m. This route is toll-free. Na ang confidential fund, ibig sabihin confidential din pag-gastos nito, kailangan sumunod dito actually sa mga procedures yung nakalagay sa Joint Memorandum Circular, lalo na yung regularidad ng transaction mismo. I think that's yun yung In 300 meters, turn right onto NIA South Road. So malinaw po para sa inyo, Attorney Madrona, na pero kung yung mabigat na ba laban kay Vice Presidente, yung naging testimonya ni Wamil na nagsasabing kulang, maraming discrepancy sa liquidation at base doon sa huling 8.3 yun, di ba? Provision 8.3 na binanggit kahapon ay personal na nagamit dahil kulang sa liquidation o hindi na-liquidate ng maayos. Pwede na ba natin sabihin agad na gano'n yun, Attorney Madrona? Ang sinasabi actually yung binanggit ngayong prima facie. So,
ibig sabihin, dahil hindi maayos ang liquidation, prima facie evidence ito na nagamit sa personal account of Mr. Lampondo. Kung hindi naman sabihin na automatic liable na agad yung lead president, kailangan mapagpabilihan niya ito ng mga countervailing fees of dividends. Kung hindi, ay talagang magagamit na yung audit ng In 100 meters, turn right. prima facie na siya. So, dahil hindi regular o may irregularidad sa liquidation ng confidential fund. Opo, pero maganda yung tanong ni Atty. Powa kahapon na hindi nangangahulugan, mayroon bang patunay na yung confidential fund ay napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Hindi naman kailangang patunayan yun. Patunayan natin dito, sumunod ba ang Vice Presidente, opisina niya, sa liquidation rules na nakalagay sa 20 Murdoch Circular. Pag hindi mo sinunod ito, may irregularidad. At may Continue for irregularidad at 200 wala kang may meters, then pakitang turn left onto MIA justification Road. o explanation dito, ay masasabi natin na dahil siya ang pumirma sa kanya kasi nakadepende yun. So, ibig sabihin, may logic, may kita natin na pupunta sa kanya if ever yung liability. Oh, dahil sa ilalim po ng Article 1, ang allegation lang ay maling paggamit ng confidential fund. Not necessarily binulsa niya o ginamit niya pang Yes po. personal. Opo, tama po. Tama po yun. Yung pang confidential in nature, yung leakage, yung pag-iingat na malantad yung mga pangalan ng mga nagbibigay na information. Kaya binigyan ng mga alias, yung mga In 80 meters, turn left onto NIA Road. Tama bang ano yun, mga katwiran na, teka sandali, baka mapahamak In 40 mga meters, taong, turn left. ang tumutulong sa gobyerno Oo. para isiwalat itong mga problema ito tungkol sa insurgency. At ang sinabi nga ni Powa Auditor na nakalagay sa General Circular, hindi naman kailangan confidential din yung mga pangalan. Continue for 600 meters, May mga then turn right onto guarantee Senator naman Miriam P. yung Defensa features naman Santiago yung Avenue. Circular para maiwasan if ever yung mga leakage dito. Ang pinagbabawa lang naman kasi ay huwag mag-bilag yung operation details. Pero yung plano kung paano gamitin yung confidential fund, kailangan magbigay, kailangan may maliwanag yun. Kasi paano mag-audit ang POMA kung wala silang makitang mga totoong pangalan o kaya totoong kung saan binili ang mga produkto na to o servisyo na to. Kasi yun ang, kung wala kasing ganito, walang documentation, walang paraan ng COA na ma-audit. So magiging parang masisira yung sistema na nakalagay sa GMP nga na kailangan ma-audit at magkaroon ng matunay actually na i-verify ng mga records. In 100 meters, turn right onto Senator Miriam P. Defensa Santiago Ang Avenue. GMP is very clear. So kanyang binabanggit kasi niya na Enter rightmost lane, then in 80 meters, turn right. actually ng bagong GMP na ginamit sa panahon na ni Vice Presidente Sara Duterte. Malinaw, dahil hindi confidential, pati yung mga hindi excuse para gumamit ng mga gawa-gawang pangalan. Continue for 400 Opo, meters, tama then po. turn left Hindi po onto dapat, East Avenue. hindi po dapat yun. Sa testimonya din po ni State Auditor Roderick Wamil kahapon, Atty. Madrona, sabi niya, ang nagasto sa loob ng 11 days ng 125 million na confidential fund. Pero, sabi rin niya, nung sa first exam ni Atty. Powa, walang nagpabawan na panatunan o batas Kung na gaano nagsasabi katagal. kung gaano makatagal gagamitin ang pondong ito. Pero yung dahil In hindi 200 sa meters, bawal, turn left at the traffic hindi sa light. illegal, pero katanggap-tanggap po ba siya? Actually, sinabi rin naman ni State Auditor Wamil na hindi na to dito ginamit na one of the reasons disallowance, suspension or disallowance later on. Pero ang issue kasi dito ay In kung 100 legal meters, ba, turn regular, left at the o traffic maayos light. Oo. na nagamit at talagang na paggasta. So, kahit pa yung number of days, although parang suspicious siya, pero hindi mo na namang bawal talaga doon. Pero ang issue pa rin dito ay kasunod ba yung procedure na nakalagay sa Joint Murdoch Circular kung paano In 60 gamitin meters, ang turn left at the traffic confidential light. fund. So hindi siya pwedeng gamitin laban kay Vice Presidente saka sa Article 1. Ang mahalaga doon, mapatunayan nila na nagamit sa tama within 11 days. Opo, hindi issue ang Yes. speed ng spending, but Yes. yung legality of Oo. spending. Bakit ginagamit ng prosecution yung bilis ng paggagastos? Sa bentahe ba yun, Atty. Madrona?
Maaari po kasi may pakita na sa publiko na mga na ang bilis naman parang 11 days naubos mo agad yung 125 billion para pang regular na transaction ng gobyerno, napakabilis. Pero sabi nga, hindi naman bawal, wala namang prohibition Arriving in 2 minutes at 8:17 a.m. This route is toll free. sabi nga ng out of regular bar yung paggagamit nito kasi dun magagamit mo yung speed na yun. Kung makikita mo naman natin na kulang-kulang yung mga liquidation form sa kapapansin natin yung acknowledgement receipt ay same date halos lahat. So parang sa isang araw acknowledge lahat sila Mary Gaspiatos, lahat ng yun on the same day. So medyo nagkakaroon ka ng mga suspicion. But In again, 100 meters, turn right. right naman na kasabalian sa pagbibigay ng mga justification ng explanation. Yung burden of proof nito na sabihin legal lahat ang pagkakagamit nito napunta na po sa panig ng dependa. I believe so kasi parang may pakita na kasi na sinabi nga na prima facie, hindi siya tumunod. So ngayon, kailangan kasabalian yun ng disability na meron siyang justification bakit kulang-kulang ang kanyang mga dokumento. The fact na medyo patawag sila ng parang meeting, di ba? Ang pinatawag na meeting ng mga co-auditors ni Chief of Staff Attorney Lopez at si Attorney Puwa din mismo para sabi nila na pwede bang query na lang. Wala namang query sa rules ng COA. Dapat it's either magkaroon ng EOM na agad or suspension na agad at disallowance later on. Ngayon ko na din narinig yung query na yun. Audit query. Audit query. Audit query. Wala sa libro ng COA yun, ang Atty. Matrona. Wala pong ganung rules. Ang gagawin lang ng COA actually is diretso mag-EOM siya. Kasi sa EOM naman may chance kang sumagot. At pag sinabi na sa EOM na ito yung mga observation namin, sagutin na naman ito ng responsible government office. Kung ma-justify sa COA yun, then we will disregard the EOM. Hindi na siya tutuloy pa ngayon sa suspension or disallowance, yung pinaka-worst disallowance na. So, Ito disallowance, pinababalik yung irregular na nagamit na pondo, hindi po ba? Oo, tama. And then before the disallowance, Arriving in 9 minutes at 8:27 a.m. This route is toll free. document. So basically, may mga proseso yan. So walang kung nakikitang query, walang na-encounter may audit query. Kasi it's either again na kailangan sagutin yung mga observation ng auditor. So, ibig nyo sabihin, kinakailangan pa rin i-produce yung patunay na itong mga taong binigyan ng confidential funds ay dapat patunayan mga totoong tao. Attorney? Opo, tama po. Actually, kaya nga yung sinabi na subpoena sina Mary Gaspiatos, ito yung dalawa ang kahulugan nito na patunayan na totoong tao pa talaga sila. At pangalawa, may pakita na may practice ng Senado. Parang na-expose yung possibility na totoong tao sila kasi parang I remember sa interview ni Senator Bato, sabi niya totoong tao na itong mga to. So parang gusto rin malaman kung totoong tao nga ba sila based on subpoena. Pag hindi sila dumating, may tao tayo na totoong tao. Pangalawa nga doon ay talagang we're trying to expose. Binigyan natin ng opportunity ang pangalawang Pangulo In sa 400 kanyang meters, mga make a posasyon slight dapat sa right kanya. Pero onto si elliptical Mary road. Grace Piatos, halimbawa, issue na sa request ng prosecution, issue na sa PINA si Mary Grace Piatos, sina Andelim et al. Pero mismo ang PSA, Philippine Statistics Authority, ang nagsabi, noon pa, Atty. Matrona, na Walang ganyang it mga tao. does not exist. They do not exist. Wala silang birth and death record mula sa PSA. Not at all. Paano ka mag-i-issue ng subpoena kung sinasabi ng PSA? So, drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless po.